Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng aking talakayan dito po sa aking bagong mga social media platforms, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel kong ito, subscribe na po kayo. Mayroon pa po tayong Informador Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po sa mga social media platforms ko na ito, Attorney Enzo Bunyog, YouTube channel, Informadora Meta page. Dito po, ang pagkakaiba nito, dito po medyo mahaba-haba ang talakayan ko dahil hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, pag-usapan natin itong mga topics na to. Marami pa raw ibubunyag si Madriaga tungkol kay Sara. Yan, magandang pag-usapan yan. Oh. Pangalawang topic natin, push na yung BICAM. Hmm? Ano bang nangyari doon sa controversial na budget ng DPWH na pinagkaguluhan sa BICAM? O yan, pag-usapan nga natin din yan. Panghuling topic natin, si Eric Yap, kongresista ng Benguet, ang di umano'y unang maaarestong kongresista dito sa mga anomalya sa flood control na ito. Ipaliwanag natin ang tungkol dyan. Okay, so ayon sa Ayon sa abogado ni Ramil Madriaga, itong si Ramil Madriaga, sikat na sikat ito nga sa ngayon. Ha? Bagamat hindi pa natin nakukumpirma kung totoo nga bang mapagkakatiwalaan itong Ramil Madriaga na to, pero yung kanyang mga sinasabi sa kanyang sinumpaang salaysay, damaging talaga kay Sara Duterte at kahit kay Digong Duterte. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Palad, ayon kay Attorney Palad, itong si Ramil Madriaga, marami pa daw mga nakareserbang sasabihin. Marami pa daw itong sasabihin tungkol kay Sara Duterte. Lalo na pag napagbigyan siyang makapagsalita doon sa Kamara. Kung matutuloy yung hearing ng Quadcom na sinabi ni Congressman Benny Abante, ilalabas niya raw doon ang marami niya pang nalalaman. Ganun din kung investigasyon ang ombudsman, ilalabas niya raw ang iba niya pang mga alam. Marami pa daw siyang hindi nabanggit. Doon yung mga kulang pa raw yung mga nasabi niya doon sa kanyang affidavit, mga ano pa lang yun. Ayon dito kay Attorney Palad, abogado ni Ramil Madriaga, kung makukuha lang, mariretrieve lang yung tatlong cellphones. May tatlong cellphones pala itong si Madriaga na nasa kustodiya ng Regional Trial Court, ng RTC. Bakit nasa RTC? Ay kasi ebidensya yun eh. Ebidensya yun laban kay Madriaga sa kaso daw di umano laban sa kanya. Kasi may kaso nga siyang kidnap for ransom. Ang isa sa mga ebidensya sa kanya yung cellphone. Siyempre ang ebidensya tinatago 'yan. May kustodyan ng ebidensya. At ito, ang kustodyan ng ebidensyang ito ng cellphone ay ang Manila Regional Trial Court. So, sumulat na ang abogado ni Ramil Madriaga sa NBI na sana magawa ng paraan na makuha yung mga cellphones na yon, kasi doon sa mga cellphones na yon, nandun yung mga iba pang ebidensya. May mga text messages daw siya. Siguro yung mga text messages ng mga nila Sara Duterte baka nandun. At saka nung panahong sinasabi niyang tinawagan siya ni Digong, baka nandun pa yon. At saka may mga pictures daw doon nung tungkol sa yung mga sinabi niya sa kanyang affidavit, susuportahan yon, i-corroborate yon nung sa laman ng kanyang mga cellphones. Kaya lang sa ngayon, yung cellphones na yon nandun sa korte. Nakatago yon. Ang korte ang kustodya ng mga ebidensya na yon dahil ebidensya nga yon laban kay Madriaga. Pero sabi niya, mayroong mga laman yung cellphones na yon na patunay doon sa mga binabanggit niya sa kanyang testimonya, sa kanyang sinumpaang salaysay, yung kanyang sworn affidavit. Kaya sumulat sa NBI para kanyang abogado para kung pwede mapayagan na ma-request sa korte na makuha yung mga ebidensya na yon para ma-clone. Yung ibig sabihin yung laman ng nasabing cellphone ay ma-clone ng NBI kasi nandun yung mga ebidensya.
Kaya matindi yan, ano? Pag lumabas nga naman yung mga cellphones na yan at nandun pala yung mga may ano, yung mga palitan ng mensahe ni Sara Duterte at saka ni Madriaga, matindi yan. Kapag nakita ngang totoo yang sinasabi na yan, na yung cellphones na yon ay naglalaman ng mga sensitibong mga ebidensya na magpapatunay, lalong magpapalakas nung kanyang mga sinabi doon sa kanyang sworn affidavit, kapag totoo yun, napatunayan niyan dyan sa cellphones na yan, ay talagang mahirap ang lagay nito ni Sara Duterte. Hindi lang si Sara Duterte, yung mga nababanggit pa doon. Ah, ayon kay Ramil Madriaga, mayroon daw. Nandun daw ang mga ebidensya. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Palad, sinabi ni Ramil Palad na sinabi ni Attorney Palad na maraming ang ebidensya nandun sa cellphones. Kaya nabasa ko yung sulat eh. Nabasa ko yung sulat ni Attorney Palad sa NBI. Papatulong sa NBI na mag-request sa korte na kung pwede ma-release muna yung ano na yon, yung cellphones na yon para makuha yung mga ebidensyang nandun. Yan, abangan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. At nag-press con ngayon si Attorney Palad, ang topic nila ngayon sa press con nila, si Harry Roque. Kaya daw nakulong si Ramil Palad, kagagawan daw ni Harry Roque. Kasi noong February 2022, tinulungan umano ni Ramil Madriaga yung 17 magsasaka ng Mariveles, ng Orani, ng Bataan. Kasi kinakamkam daw nung Biancham Corporation ni Harry Roque, kinakamkam umano nito. Kasabwat ang mga Filipino-Chinese. Kasi pagtatayuan sana doon ng Pogo. Grabe, mahalawak yung pagtatayuan ng Pogo sana doon. Kasosyo si Harry Roque, yung kanyang Biancham Corporation, at saka yung mga Chinese na mga Pogo. Kaya lang, um, kinasuhan nga si Harry Roque sa ombudsman. Nila Palad, ay nila Ramil Madriaga. Kaya nagalit si Roque. Ginantihan umano sila ni Roque. Yan ay yung kidnap for ransom. Gawa-gawa daw yan na kaso. Anyway, willing daw si Madriaga na talagang isiwalat yung mga pinagagawa ni Harry Roque. Kasi, ano nga daw, gumanti lang daw sa kanya si Harry Roque nang kasuhan niya ito sa ombudsman. February 2022 nila kinasuhan si Harry Roque ng land grabbing nga. Ginantihan sila August 2022. Ay syempre mas makoneksyon si Roque. Kaya na-issuehan ng warrant of arrest itong sila Madriaga hanggang sa maaresto at makulong. Yan ngayon yung dahilan bakit siya nakakulong. Pero sabi doon sa press ko ni Attorney Palad, handa silang harapin yung issue na yan. Anyway, ang ano dito mga kabunyog, yung sinabi natin na marami pang alam si Madriaga. Yung kanyang cellphones, kapag nakuha daw yun, marami pang malalaman doon. Hindi lang daw, marami pang mga tao doon na nababanggi sa cellphones na yon na mga pinagkunan nila ng pera at yung iba naman pinagdeliver ng pera doon. Kaya napaka-importante daw ng cellphones na yon. O ito, tapos na ang BICAM. 5 araw bang inabot? December 13 yata to December 18. December 18, madaling araw na ng December 18 natapos. Ang akala nung marami, nung una, mag-ano yan, parang hindi yata matatapos kasi controversial kasi yung budget ng DPWH. Doon nagkakagit-gitan. Kumbaga, ang naiisip na yung budget ng DPWH, hindi yun hindi mariresolba yun. Kasi ini-insist ng mga kongresista na yung 54 billion ay ibalik. Yung 54 billion na ibalik. 54 billion na pondo ng DPWH. Ganon din yung stand ng DPWH at saka ng executive department. May statement ang Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro na sinusuportahan ng Malacanang yung ini-insist ni
Vince Dizon na dapat ibalik yung tinapyas na yon. Kasi maaapektuhan na ang implementations ng mga projects. Masyado ng magkakaproblema sa mga bidding, magkakaproblema sa implementation, magkakaproblema. Kaya ini-insist ng DPWH at ng Malacanang na ibalik 'yon, yung 54 billion. Hmm. Ah, Ganun din ang Kamara. Siguro kasi yung mga projects na yun na tinapyas ng Senado, projects nga yun ng mga kongresista. Maaalala natin na ang Senado tinapyasan yung budget na naaprubahan ng GAP, yung General Appropriations Bill. Kasi ang tingin ng mga senador, masyadong mahal, overpriced yung mga materyales, ay sinabi na ni Secretary Vince Dizon ng DPWH na kapag inalis yung mga overpriced, kapag binawasan yung mga project, yung costing ng mga projects na yun, maraming matitipid. Yun ang ginawa ng Senado. Binawasan nga ng Senado ng 54 billion. 54 billion. Kaya lang, pagdating sa BICAM, gustong ipabalik ng mga kongresista. Ngayon, anong kinalabasan? Siguro nagtatanong kayo, anong kinalabasan? Anong kinaabutan? Kasi yung nakaraang deadlock, ayaw ng Senado na pagbigyan yung mga kongresista at saka yung si Vince Dizon. Sila Vince Dizon naman at mga kongresista, talagang ini-insist nilang dapat ibalik yung tinapyas na yun ng Senado. O, ang napagkaisahan, binalik yung tinapyas, no? Binalik. Kumbaga, may tinapyas pa rin pero hindi na ganun kalaki. Magkano na lang ang tinapyas ng Senado? Mula sa dating 54 billion na tinapyas ng Senado, 20.7 billion na lang ang tinapyas. So, kumbaga nagkaroon ng compromise. Yung 54 billion na tinapyas ng Senado, binawasan. Ginawa na lang 20.7 billion. 20.7 billion ang tinapyas. Ngayon, dahil 20.7 billion na lang ang tinapyas ng Senado, pumayag na ang Senado, instead na 54 billion, ang nangyari, ang naaprubahang budget ng DPWH para sa 2026 ay 529.6 billion. O yan. Malaki pa rin ang budget ng DPWH, pero siyempre mas maliit kaysa sa dati. Ngayon, ano ba talagang nangyari dito? Napanood ko yung interview kay dating Senate President Franklin Drilon. Napakaganda ng paliwanag niya. Ang paliwanag ni dating Senate President Franklin Drilon, ang totoo dyan, yung mga kongresista kasi apektado doon sa tinapyas ng Senado. Alam naman natin ang procedure ng budget. Ang nagpe-prepare ng budget ay ang DBM, Department of Budget and Management. Ang tawag doon NEP, National Expenditure Program. Yung mga programa ng presidente at ng mga departamento at mga ahensya nandun na sa NEP. Pagdating sa House, sa Kamara, magpapasok ng mga amendments at insertions ang mga kongresista. Kaya madadagdagan yung budget ng NEP, medyo lalaki yun. Kasi lalagyan ng mga kongresista yung gusto naman nila. Pag nakalusot na sa Kamara yon, ang tawag na dun GAP, General Appropriations Bill. So, pagdating sa Senado, ang ginawa ng Senado, tinapyasan. Yung naaprubahan ng Kamara, natapyasan. Bakit? Dahil nga, sa hearing kasi sa Senado ng budget, sinabi ni Vince Dizon na mayroong mga overpriced na costing ng materyales. So sinabi ng Senado, sige, computein mo nga, magkano ba yung overpriced na costing? Ibawas na natin yon. Binawas yun. Ang problema doon, mukhang hindi lang yun simpleng pagbawas ng overpriced na costing ng mga materyales eh. Lumalabas dito yung 54 billion na yon ay mga projects ng mga kongresista. Kaya nga habang nagkakaroon pa ng hearing ang Senado, nagre-react na yung Kongreso eh. Sabi ng mga kongresista, mukhang magiging mainit na issue ito sa BICAM kasi nakikita namin sa Senado, tinatapyasan yung inaprubahan naming budget. Grabe, 54 billion. O kaya pagdating ngayon sa BICAM, mainit yung issue. Ang problema,
Tama yung sinabi ni dating Senate President Drilon, ang ginawa ni Vince Dizon dahil secretary siya ng DPWH, pinahupa niya yung mga kongresista kasi galit yung mga kongresista. Bakit naman natapyas yung mga proyekto namin? Oh. Kaya ang ginawa ni Vince Dizon, siya na yung nagtatanggol ng budget. Kasi magagalit nga ang mga kongresista eh. Ngayon, ang punto naman ni ni dating Senate President Drilon, dapat hindi nagpa-hostage ang DPWH at ang executive sa Kamara. Kung talagang ano 'yon, hindi dapat 'yon, hindi na dapat 'yon. Hindi na dapat ano. Kaya lang parang ang nangyari dito, ano nga, ang presidente marami ng ano, kumbaga sa survey, mababa na yung survey ng presidente. Ayaw niya ng kalabanin pa ang Kamara. Hmm. Kaya kung ano man yung pinaglaban ng Kamara, gusto nila pinagbigyan na ng presidente sa pamamagitan ni Vince Dizon. Kaya pinaglaban ni Vince Dizon, maibalik yun para lang matahimik. Kasi yung gusto ng presidente nandun na eh. Na-approve na yun eh. Paano naman yung gusto ng mga kongresista? O pag hindi pinagbigyan yan, magkakagulo. O yan yung parang ano eh, nangyari. O, parang sabi nga ni dating Senate President Drilon, nagkatapult. Sumuko ang DPWH at saka ang executive sa kagustuhan ng Kamara. Ang Senado ngayon ang ayaw bumigay. Pero nung bandang huli, nagkaroon ng compromise. Ano yung compromise? Para lumabas na hindi naman nakakahiya ang Senado na parang bigla itong bumigay, nag-apologize si Vince Dizon para palabasin na nagkamali siya sa sinabi niya sa Senado na ang costing ng mga materyales ay napakataas. Binawi niya yon. Sabi niya may mali sa nauna kong presentation. Yun ang ginamit na dahilan ng Senado para pagbigyan na. Pero pinagbigyan ang mga kongresista at ang executive pero hindi na ganun kalaki na ano, hindi binalik doon sa gusto ng mga kongresista na 54 billion. Anyway, yan talaga ang ano, masaklap dito sa budget natin. Talagang ano eh, ano, ang mga kongresista, pinag-ano talaga nila, parang may warning ng kahalo. O sige, ayaw niyong aprubahan yung budget namin. O sige. So, kaya lang sa bandang huli, yun na yung napagkompromisan. Kaya ang napagkasunduan diyan, tinapyasan pa rin ang budget ng DPWH pero 20.7 billion na. Malungkot kasi dapat talaga pinaglaban ng Senado kung ano yung dapat. Kaya lang humanap sila ng ano eh, parang win-win solution. Yun na yun. O ito mga kabunyog mga kababayan, ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, sa tingin nila ang posibleng unang kongresistang maaaresto ay itong si Congressman Eric Yap ng Benguet. Sino ba tong si Congressman Eric Yap? Ang totoo, hindi naman kilalang masyado si Eric Yap. Kaya lang, noong kasing panahon ni Duterte, best friend ito ni Pulong eh. Pangalawa, nominee ito ng ACT-CIS, yung party list ni Tulfo. Nanalo yung party list ni Tulfo noon, nag-top na chair. Kaya 3 seats sila. Siyempre, mapera itong mga Yap, pero tapos sikat yung mga Tulfo, kaya yung party list nila nanalo. Ngayon, ang top na chair ay ang first nominee ay itong si Eric Yap ng ACT-CIS. Ang pangalawa, yung asawa ni Rapi Tulfo, si Jocelyn. Kaya, kumbaga yung ACT-CIS, yan yung party list nito ni Eric Yap. Dahil malakas yung party list nila, top na chair. Pangalawa, Tulfo yan. Pangatlo, best friend ito ni Pulong, itong si Eric Yap, bilyonaryo, ginawang House Appropriations Committee Chair. Kaya kumbaga, kung sa panahon ni PBBM noong 2022, 23, 24, ang House Appropriations Committee Chair ay si Saldico, kanang kamay ni Romualdez, panahon naman ni Duterte, ang House Appropriations Committee Chair, itong si Eric Yap. Itong si Eric Yap, dahil House Appropriations Committee Chair ka, grabe yung mga projects ng Cordillera, ng Benguet, ng Ilocos. Mayroon silang sariling construction company, yung Silver Wolves. Bagamat sinasabing nag-divest na itong si Eric Yap sa mga construction companies nila na yan, pero yung kanilang pamilya, sila pa rin ang may hawak niyan. Kaya panahon ni Duterte, ang dami nilang projects. Isa pang controversial dyan, yung rock netting. Billion na project, billion din ang halaga niyan. Controversial din yan sa Cordillera. Yan na nga yung china-challenge kay Mayor Benji Magalong. O bakit Mayor Benji Magalong hindi mo
hindi mo inuungkat, nilalabas yung rock netting project na yan ni Congressman Yap. Grabe yan, billion din yan, grabing anomalya din yan. Siyempre, nagawa yan ni Yap kasi House Appropriations Committee Chair. Ay malakas. Oh. Siya rin ang nagbigay kay Pulong ng 51 billion na projects simula 2019 to 2022. Kasi nga, pag House Appropriations Committee Chair ka, ikaw ang may control ng budget. O yan, ngayon, pagpasok ng administrasyon ng Marcos, malakas pa rin ang ano nito kahit hindi na siya ang Appropriations Committee Chair. Congressman na siya, hindi na ng party list, ng binggit na. Ang congressman na ng party list, yung kanyang kapatid, si Edvic Yap. Pero, marami pa rin. Ayon mismo kay PBBM, 16 billion pesos ang nakuhang proyekto ng mga Yap, nitong pamilya ng mga Yap, yung kanilang Silver Worms Construction, mula 2022 to 2025. At marami ring ghost projects. Maraming ghost projects. Kaya, dahil sa maraming ghost projects ito, at saka talagang may mga ebidensya kaagad, ang isa pa, mayroong money trail. Nagpadala ang mga diskaya ng pondo para dito kila Yap. Ano yon? May ano yon? Talagang may paper trail, may money trail talaga yon. Nasundan yun ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council. Kaya, ebidensya pa rin yan dito kila Eric Yap. So ngayon, sa mga sasampahang kongresista, ang may ready kaagad ng matibay na ebidensya at may isasampa kaagad itong kay Eric Yap. Kaya posibleng ito di umano ang unang maaaresto na kongresista. Matindi pa lang nangyari sa ating bansa, no? Yung dalawang Appropriations Committee Chair. Panahon ni Duterte, itong si Eric Yap. Panahon naman ni Marcos, si Saldico. Lahat sila matindi ang anomalya. Lahat sila matindi ang anomalya. O anyway, sana maaresto na itong makasuhan kaagad at maaresto itong si Eric Yap. Para may makita naman na tayong congressman na nakakulong. Wala pa eh. Panay pa lang contractors at saka DPWH officials. Wala pang kongresista, wala pang senador. Yung sinasabing December 15, hindi nangyari eh. Pero sabi, ngayon daw bago magpasko, may kongresistang makukulong o ito na daw yat, si Eric Yap. Sabi ni Secretary of Interior and Local Governments, June Vic Rimulya. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyo.